Hindi ako nakapagluto ngayon ng pagkain. Buti na lang guys, merong festival. Kaya dito na kami dumiretso at ito na yung magiging dinner namin. Ang daming masasarap na pagkain. Mag-e-enjoy ka rin sa sobrang ganda ng view ng Sakura sa gabi. Lagpas 9 PM na to guys, pero nagulat ako ang dami pa ring tao ngayon. Expected ko nga ganitong oras, wala na talagang mga tao. At saka mga stalls na nagbibenta ng pagkain. Pero sobrang saya ko nung pagkarating namin, na talagang buhay na buhay pa yung lugar. Ang dami pa ring mga tao, pati nga yung pila ang hahaba pa rin. Pagkarating dito guys, sobrang dami talagang option na papagpipilian. Tumawid pa kami sa may tulay na to. Talagang naglibot na muna kami bago mag-decide kung ano yung kakainin. Meron nga ring mga pa-games dito, katulad niyang shooting na nakikita nyo. At tignan nyo guys, nauuso na ulit itong mga stickers. Nung panahon ko, usong-uso rin ito. Bumabalik lang talaga. Ito na nga yung mga pagkain na nakita ko. Maraming stalls dito na nagbebenta ng takoyaki. Syempre, hindi talaga yan mawawala sa festivals. May tanghulo rin at ang pinakahanap kong pagkain tuwing festival. Walang iba kundi itong long potato. Paborito ko talaga to guys na kinakain tuwing ganitong merong festival dito sa Japan. At syempre, meron ding 10 yen pa na hindi naman talaga tag-10. Pero sa 3 taon ko dito sa Japan, buti hindi siya nagbago na 500 lang talaga yung presyo. Meron nga rin ditong isda na hindi ko alam kung paano kainin. Kapag ka talaga bumibili ng 10 yen pan, mauuna mo na yung picture at my day bago talagang matikman kung ano yung pinakalasa. Tignan nyo yung aso guys, so napaka-cute. Maya-maya nga tinawag na rin ako. Okay na daw yung in-order kong long potato. Medyo mahaba rin kasi yung pila dito. At tignan nyo guys, nagsastruggle nga ako dito kasi hindi na lumalabas yung cheese sauce. Marami namang ibang option ng sauce pero ito talagang cheese yung gusto ko. Tinulungan na nga ako ng may-ari kaya merong cheese yan sa taas. At lagi guys, tuwing festival, ito talaga yung pinakamahabang pila. Walang iba kundi itong kasutera. Nakatikim na rin naman ako niyan guys. Nung una nga, akala ko sobrang magugustuhan ko at sobrang sarap kasi nga ang haba ng pila. Pero parang normal lang siya na tinapay para sa akin. Nakaka-amaze lang talaga kung paano siya ginagawa. Pero yung talagang totoong masarap para sa akin, walang iba kundi itong long potato. At pataas na nga talaga yung presyo neto. Pagkarating ko dito sa Japan 3 years ago, nasa 500 yen yung presyo neto. Tapos hanggang sa naging 600, 700 at ngayon 800 na guys. Nakakatakot talaga ang inflation. Sa mga festival, sikat na sikat din ang yakisoba. Yung lasa nga ng niluluto kong yakisoba, iba sa yakisoba na nabibili sa festival. Kasi dito, meron talagang smoky flavor. Miss na nga rin namin yung ganitong klase ng yakisoba. Kaya ayan, bumili na rin kami. Nung nakabili na tayo ng mga pagkain, syempre inumin naman. Grabe guys, ang mamahal ng mga inumin dito. Parang yung presyo namin sa work ko sa 7-Eleven, doble yung presyo dito. Meron din silang space kung saan pwede kumain. Dito na nga sana kami kakain kasi kung nakikita nyo, namumula na talaga ako. Kakabahing. Kanina pa kasi talaga ako na-expose sa labas. Pero ewan ko, baka tigasan din talaga ng ulo ko. Kesa naman guys, masayang yung spring season na to at magstay lang ako sa bahay. Dumiretso kami sa may part na talagang makakain sa ilalim ng sakura. Ayan guys, yung cherry blossom mo, iba rin talaga yung atake. At ganda kapag kagabi na. Halata naman kasi si kuya sa cherry blossom na nag-propose at hindi sa partner. Charis! Ang dami talaga lumuluhod dyan sa cherry blossom guys. Makakuha lang ng magandang pictures. Basta guys, ako gutom na gutom na. Kaya ayan, sinimulan ko na sa yakisoba. Well, natikman ko na nga pala din kanina yung long potato. Yung yakisoba na nabili ko ngayon, grabe, sobrang sarap. Iba-iba rin talaga yung lasa. Ang saya at ang sarap lang din sa pakiramdam kapag nasaktuhan mong nabili yung klase ng yakisoba na masarap at talagang flavorful. Ininom ko na nga rin tong tag 300 yen ko na inumin. Apakamahal guys, dumoble. Yung talagang presyo kasi neto nasa 100 plus yen lang. At tignan nyo nga guys, meron na naman nagpo-propose sa Sakura. Nagpipicture. Sino ba naman kasi hindi mamamangha sa ganito kagandang view? Busog na yung tiyan namin, busog pa pati mata. Ang ganda nga ng reflection ng Sakura sa tubig. Pati itong tulay. Grabe, bakit naman kasi sobrang ikli lang ng Sakura? Okay sana guys kung nagtatagal to kahit 1 buwan. Kaso hindi eh. Kaya kahit na na-allergy na ako dito sa labas, sobrang exposed sa mga puno. Talagang titiisin para makita at matunghayan yung ganito kagandang tanawin. Kaya guys, ano pa nga pa magsha-shoutout tayo ngayon? Hello at shoutout po kay Rose Andy. Pwede? Bakit po di pwede? From Mabalacat, Pampanga, na konti na lang daw 1 month na siyang pumapasyal dito sa Japan dahil sa mga videos ko. Sana ramdam nyo rin po yung lamig dito. Shoutout din po kay Eloisa Malyari. Mas bagay daw yung buhok ko ngayon. Siguro nakita nyo yung dati kong hairstyle na merong bangs. Nako guys, kung matagal na kayo dito sa page ko, nakita nyo na iba't ibang itsura ko. Kulot, maikli buhok, may bangs, tapos
kulot, straight. Pero ngayon nga, nagpahaba muna ako ng bangs. Ang minduksay kasi sa work ko sa 7-Eleven, lagi kong kailangan i-clip at itago yung bangs. Kaya ayun, pinahaba ko na lang. Pero guys, hindi ko maipapangako na hindi na ako magbabangs. Kasi baka magulat na naman kayo, nagupit na naman ako ng bitin na bangs. Alam nyo naman yung hairstyle ko, hindi ko talaga masyado pinag-iisipan. Kung ano lang yung nararamdaman ko, go na. Pero thank you so much guys ha, sa mga nagsasabing okay yung buhok ko ngayon.